Magandang gabi po, Sir Job. Ako po si Ronnie, dating gwardiya sa isang lumang ospital sa May Laguna. Hindi ko na po babanggitin ang eksaktong pangalan ng ospital dahil baka hanapin pa ito ng mga osisero. Pero sirang-sira na po ito ngayon at matagal nang walang pasyente. Pero ako po ay may karanasan doon na parang hindi ko na yata makakalimutan hanggang sa mamatay ako. Sir, wala naman po akong hilig sa mga kwentong multo. Hindi rin ako naniniwala noong una. Ang naisip ko lang noon ay trabaho, sweldo, at makaraos. Pero isang gabi lang talaga, lahat ng paniniwala ko nabasag. Nagsimula po lahat nung inassign ako sa ospital na yon bilang bagong guard. Panggabi ang shift ko, alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Ako lang mag-isa, wala akong kasamang robing o backup. Ang ospital ay may 3 palapag. Luma na, walang kuryente sa mga pasilyo maliban sa ground floor. Sa second at third floor, kung gusto mong umakyat, kailangan mong gumamit ng flashlight. Sarado na ito sa publiko. Nandun lang ako para tiyaking walang umaakyat, walang magnanakaw ng bakal o gamit, at walang bata o tambay na magpapasok-pasok. Sir, sa unang gabi pa lang, ramdam ko na kaagad na may mali. Tahimik. Sobrang tahimik. Walang alingaw-ngaw. Ang tahimik, parang sinasakal yung tenga ko. Sa ground floor, may maliit na kwarto para sa mga guard. Doon ako nakaupo. May lumang electric fan na umuugong ng mahina. Tapos bigla pong namatay. Pagtingin ko sa orasan, alas 12 na. Nag-flashlight ako at lumabas saglit para umihi sa gilid. Pagbalik ko, Sir, yung electric fan nakaandar na uli. Pero hindi ko naman naon. Medyo kinilabutan ako, pero sabi ko baka may nag-loose wiring lang. Pero maya-maya, habang nakaupo ako sa upuan, narinig ko na may kaluskos sa itaas, sa third floor. Kaluskos na parang may naglalakad ng padahan-dahan. Sir Job, walang dapat na tao sa itaas. At kahit anong lakad ng pusa o daga, hindi ganun ang tunog nun. Parang sapatos na rubber, humahaplos sa tiles, mabigat. Naisip kong umakyat para i-check. Nag-flashlight ako at dahan-dahang umakyat. Habang tumatapak ako sa hagdanan, pakiramdam ko ay may bumubulong sa likod ng tenga ko. Hindi ko maintindihan ang sinasabi. Parang salitang baliko o Latin. Pero wala naman ako sa tapat ng radyo. Pagdating ko ng third floor, puro kwartong abandonado. Mga luma, sira ang pinto. May ilan na may mga lumang hospital bed pa. Sa pinakadulo, may silid na bukas ang ilaw. Sir Job, wala pong kuryente sa third floor. Paanong may ilaw? Nilapitan ko yon. Habang papalapit ako, unti-unting humina ang ilaw hanggang sa tuluyang namatay. Para bang alam ng kung ano man na papunta ako. Pagsilip ko sa loob, may nakaupo sa kama. Babaeng nakaputi. Long white gown. Wala akong makita sa mukha niya kasi nakayuko siya. Buhok niya mahaba, basang-basa. Miss, bawal po dito.
Hindi siya gumalaw. Lalapitan ko na sana pero bigla siyang tumayo. At sa isang iglap ay wala na siya sa harapan ko. Parang usok na naglaho. Doon na nagsimula ang kalbaryo ko. Sa mga sumunod na gabi, sir, halos ayoko nang pumasok. Pero kailangan ng pera. Tuwing alas 12 hanggang alas 3, paulit-ulit ang mga kababalaghan. May mga umaalingaw-ngaw na iyak ng babae mula sa second floor. May mga pintong kusa pong nagsasara. May orasan sa may information desk na lagi pong humihinto sa 3:33 AM. Kahit anong palit ng baterya, bumabalik pa rin. Isang gabi, nakatulog ako sa upuan. Panaginip daw. Panaginip na ako raw ay nakagapo sa isang kama sa third floor habang pinapaligiran ako ng mga nurse na walang mukha. Kinakaladkad nila ako, binubulungan ng mga salitang hindi ko maintindihan. Isa sa kanila lumapit sa mukha ko at biglang sumigaw ng, "Huwag kang tumingin." Nagising akong pawis na pawis, pero ang mas malala, may markang pulang tali sa dalawang pulso ko. Parang nilagyan talaga ng posas. Sa huling gabi, ito ang gabi na hindi ko talaga makakalimutan. Pumunta ang supervisor ko at inutusang linisin ang records room sa second floor. May mga lumang folder daw na kailangang ilipat. Habang inaayos ko ang mga papel, may folder na nahulog. Pagbukas ko, sir, mga litrato po. Black and white. Mga pasyente raw. Pero ang mga mata nila, itim. Wala pong mata. Parang butas. At sa likod ng mga litrato, may isang pangalan. Marisa de la Cruz. Patient 093. Date of death, October 13, 1989. Cause of death, self-inflicted wounds, multiple slashes. At doon sa isang folder, nakita ko ang picture ng babaeng nakita ko noong unang gabi. Siya si Marisa. Habang hawak ko ang folder, bigla pong bumigat ang paligid. Parang may humawak sa bato ko. Na-paralyze ako. Tapos, may bulong sa tenga ko. Hindi ka umalis. Paglingon ko, andun siya. Nakatayo sa likod ko. Wala siyang mata. Wala siyang bibig. Pero alam kong nakatingin siya sa akin. Nawalan ako ng ulirat. Nagising ako kinabukasan. Nasa guard station na ako. Nanginginig. Duguan ng mga palad. Hindi ko alam kung anong nangyari. Yung supervisor ko, nakita akong tulala. Dinala ako sa klinik. Hindi na ako bumalik. Nag-resign na ako. Sir Job, hindi ko alam kung maniniwala kayo. Pero totoo lahat ito. Hanggang ngayon, pinabagabag pa rin ako ni Marisa sa panaginip. Minsan, naririnig ko pa ang pangalan niya kahit gising ako. At tuwing sasapit ang alas 3 ng madaling araw, kusa pong tumitigil ang orasan sa bahay namin.
Isang magandang gabi po, Sir Job. Ako po si Eman, dating gwardiya sa isang lumang mall sa Maynila. Matagal na po ako naninilibihan sa kung saan-saang gusali. Pero ang karanasang ikukwento ko po ngayon ay kakaiba at totoo. Hindi ito haka-haka. Hindi ito panaginip. Nangyari po ito habang ako'y gising na gising. At mula noon, hindi ko na rin mahanap ang katahimikan. Sir, noong 2018, na-assign ako sa isang lumang mall na matagal nang abandonado matapos itong masunog ang isang bahagi. Ayon sa kwento, may mga batang nasawi raw sa sunog. Pero sabi ng management, puro chismis lang daw. Ako lang po mag-isa sa night shift, alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Hindi naman daw kailangan ng roving guard dahil wala naman daw masyadong gamit na naiwan. Ang utos lang, bantayan ng main entrance. Siguraduhin walang umaakyat sa third floor. At iwasang lumapit sa play area. Oo sir, may play area. Nandun pa rin ang lumat kalamangin na duyan sa gitna. Parang hindi man lang inalis pagkatapos ng sunog. Nakatayo pa rin. Parang multo ng nakaraan. Unang gabi ko pa lang, may kakaiba na agad. Habang nag-iikot ako sa ground floor, napadaan ako sa tapat ng play area. Sir Job, totoo po. May narinig akong tunog ng duyang umiindayog. Alam mo yung parang may batang dumuduyan? Ganon. Ako, matigas ang ulo sir. Lumapit ako. Inilawan ko ng flashlight. Wala namang tao pero gumagalaw ang duyan. Mabagal. Parang sinasakyan ng bata. Tinignan ko kung may hangin. Wala. Lahat ng bintana nakasara. Wala ring ventilador. Kinabahan ako pero sinabi ko sa sarili ko, pakalumang kalawang lang yun. Pero sir, hindi pa ako nakakalayo nang marinig ko ang mahinang halakhak ng bata mula sa likod ko. Pagharap ko, wala. Pero malamig ang batok ko. Parang may dumaan. Bawat gabi, dumadami ang hindi maipaliwanag. May mga yabag sa food court na tila nagmamadali. Pero pag sinundan mo, wala kang madadatnan. May mga ilaw na bigla na lang iilaw kahit disconnected ang kuryente. At ang pinakamasakit sa tenga, ang pagtunog ng baby ride coin machine kahit wala namang piso o kuryente. Pero ang pinakamatindi sa lahat, Sir Job, ay ang pangyayaring ito. Isang gabi, nag-check ako ng mga CCTV sa guard station. Yung CCTV na nakatutok sa play area, may gumagalaw. Isang batang babae, sir. Mga 6 na taon. Mahaba ang buhok. Nakadamit na pang school uniform. Sa video, tumatakbo siya paikot. Sabay upo sa duyan. Umaalog. Nagtatawanan. Pero wala akong nakikita sa aktual na play area. As in, nasa monitor lang siya. Sa mismong harap ko, wala. Pinlano ko i-record. Pero pagbalik ko sa footage, wala na. Burado ang file. Para bang hindi naganap. Pero alam kong nakita ko. Isang madaling araw, halos alas 3 na. May kumakatok sa rolling door ng entrance. Paglabas ko, isang batang lalaki. Duguan ng kamay. Umiiyak.
Sabi niya, "Kuya, si ate naiwan sa loob." Napatingin ako sa paligid. Walang sasakyan, walang kasama. Sabi ko, "Anong pangalan ng ate mo? Nasaan siya?" Pero hindi siya sumagot. Umiiyak lang, paulit-ulit. Nang paharapin ko siya sa liwanag, Sir Job, wala siyang muka. As in, parang na-burn off. Wala ring ilong, bibig o mata. Pero umiiyak siya. Tumakbo ako pabalik sa guard station. Pagtingin ko sa labas, wala na siya. Parang bula. Kinabukasan, sinabi ko sa head guard. Ang sabi niya lang, "Wala ka namang nakita. Huwag ka na lang magsalita. Matatapos mo yan." Pero sir, ang tanong ko, bakit parang alam na nila? Isang gabi, nakatulog ako saglit sa duty. Panaginip daw. Sa panaginip, nasa loob ako ng play area. Pero hindi ito abandonado. Ang liwanag ng paligid. May mga bata. May mga magulang. Masaya ang lahat. Nakita ko ang batang babae sa duyan. Nginitian niya ako. Sabi niya, "Kuya Eman, gusto mo bang sumama sa amin?" Ngumiti rin ako. Sabi ko, "Saan tayo pupunta?" Sagot niya, "Sa ilalim. Doon kung saan hindi na sila nagsasalita. Tahimik na doon. Sama ka na." Paglingon ko, lahat ng tao sa paligid, walang mukha. Puro balat. At sabay-sabay silang naglalakad palapit sa akin. Nagising ako sa sariling sigaw. Basang-basa ng pawis. Nang tumingin ako sa salamin, "Sir, may marka ng kamay ng bata sa dibdib ko. Parang sunog." Yun ang huling gabi ko ron. Hindi na ako bumalik. Nagpalipat-lipat ako ng ibang site. Kahit bawas ang sweldo. Hanggang ngayon, Sir Job, tuwing nakakarinig ako ng tunog ng duyan, naninigas pa rin ang batok ko. May mga gabi pa rin napapaniginipan ko yung mga batang mukhang wala ng katahimikan. Sabi nila, kapag namatay raw ang isang bata sa sunog at hindi sila nailibing ng maayos, nananatili silang nakakulong sa huling lugar na masaya sila. Ang masaklap, sa play area siya huling naging masaya. At hanggang ngayon, hindi pa rin siya umaalis. Magandang gabi po, Sir Job. Si Joel nga po pala, 53 taong gulang at mahigit ng 20 taon na nagtatrabaho bilang security guard. Matagal ko na pong iniiwasang isulat ito, pero simula nang mamatay ang kasamahan kong si Mang Uro nitong nakaraang taon, parang may kung anong tumutulak sa akin na ilabas na ang kwento naming dalawa. Taong 2011 po, nang ma-assign ako bilang night shift guard sa isang lumang pampublikong paaralan sa San Felipe. Bago pa man ako dumating doon, maraming kwento na ang kumakalat tungkol sa room number 4 sa lumang gusali. Sabi nila, ito raw ang silid na hindi pwedeng buksan. Sarado na raw ito simula pa noong 90s. Pero dahil gwardiya ako, trabaho ko lang ay magbantay at wag nang makialam. Pero Sir Job, hindi ko yun natiis.
Una kong napansin ang room number 4 nang mag-rowing ako bandang 2:00 ng madaling araw. Sa lahat ng classroom, iyon lang ang may nakabukas na bintana. Kahit wala namang tao at sinelyohan na raw. Nang sumilip ako, madilim sa loob. Pero may isang bagay akong hindi malilimutan. May babaeng nakaupo sa gitna ng silid. Mahaba ang buhok, nakasuot ng puting damit. Hindi siya gumagalaw, parang rebulto. Akala ko paningin lang. Pero nung sumilip ulit ako sa kabilang bintana, wala na siya. Hindi ko agad sinabi kahit kanino. Hanggang sa mismong si Mang Uro, ang senior guard na halos 30 taon na roon, ang nagsalita sa akin habang nagkakape kami. Huwag mong titingnan ang room number 4, Joel. Huwag kang tumingin sa bintana kapag 10 oras ng gabi. Baka kunin ka. Napangiti lang ako, pero totoo ang takot sa mata niya. Lumipas ang ilang gabi at unti-unting dumadala sa mga kababalaghan. Tuwing bandang 12:00 hanggang 3:00 ng madaling araw, laging may naririnig akong yabag ng maraming bata sa pasilyo. Tumatakbo, nagtatawanan, parang may larong nagaganap. Pagbukas ko ng flashlight, wala. Kapag tinanong ko si Mang Uro, sagot niya lang, minsan, hindi lahat ng naririnig ay dapat hanapin. Isang gabi, narinig ko na naman ang isang babaeng umiiyak mula sa loob ng room number 4. Mahinahon sa una, hanggang sa maging hikbi. Tinangka akong silipin muli at nakita ko ang parehong babae. Pero ngayon, nakaharap na siya. Sir, wala siyang muka. As in literal. Makinis. Parang nilampasan ng mukha ng Diyos. Pero umiiyak. At habang umiiyak siya, parang may boses na bumubulong sa tenga ko. Tulungan mo ako. Napaatras ako. Tumakbo. Hindi ko na itinuloy ang pagro-rowing. Ilang araw pa ang lumipas. Nakakita ako ng mga papel sa labas ng guardhouse. Puro sulat kamay ng isang estudyante. Pero ang kakaiba, punong-puno ng pagsusumamo. Ayokong pumasok sa room number 4. Tulungan mo akong makalabas. Naririnig ko sila. Ayoko nang marinig ang kantang iyon. Sa huling papel, may nakasulat na musical note. At sa ilalim nito, ang salitang, "Huwag kang kakanta." Basa ng dugo ang dulo ng papel. Ngunit nang iniabot ko yon kay Mang Uro, para bang hindi niya yon ikinagulat. Tinupi niya lang at inilagay sa ilalim ng drawer. Sabi niya, baka bumalik siya ulit ngayong buwan. Hindi ko na rin kinaya ang tensyon. Nagpa siya akong kausapin ang dating janitor, si Mang Romy, na matagal na ring wala sa serbisyo. Ayon kay Manong Romy, dekada 90 daw nang may estudyanteng babae na napakatalino pero mahiyain. Lagi siyang mag-isa. Madalas niyang ginugugol ang oras sa room number 4 kahit tapos na ang klase. Isang araw, nawalan siya ng malay sa loob ng silid. Dinala raw sa ospital pero tuluyan ng nakomatose. Hindi na nagising. Pagbalik ng katawan niya sa eskwelahan, para raw magbigay pugay doon din nagpakamatay ang kanyang ina sa room number 4. Simula noon, sinarado ang silid. Pero maraming estudyante raw
ang nakakarinig ng babaeng kumakanta mula sa loob o batang umiiyak. Wala raw kuryente ron, pero may ilaw kapag 10 oras ng gabi. At may mga pagkakataong makikita raw ang babae nagwawalis sa loob ng silid. December 21, 2011, ako lang ang duty. Si Mang Uro nag-leave. Bandang 2:00, narinig ko ang pamilyar na kanta mula sa silid. Isang lalabay na hindi ko alam ang salita. Pero habang tumatagal, parang nagiging mas mabilis ang tono. Hindi pampatulog, parang panawagan. Sumilip ako, Sir Jock. Sa pagkakataong iyon, hindi lang babae ang nasa loob. May mga bata na ring nakapaligid sa kanya. Nakaupo silang lahat, parang klase. Pero walang isa mang may mukha. Bigla silang sabay-sabay tumingin sa akin. Tumayo ang babae. Tumuro. At biglang bumukas ang pinto ng room number 4. Tumakbo ako palayo. Ngunit bago ako makalabas ng gate, nakarinig ako ng isang tinig sa likod ko. Hindi pa tapos ang klase. Paglingon ko, wala naman. Pagbalik ni Mang Uro kinabukasan, inabutan niya akong naglalakad paalis. Dala ang bag ko. Hindi na ako bumalik doon, Sir Jock. Ni hindi na ako lumapit sa eskwelang yun kahit kailan. Noong nakaraang taon, pumanaw si Mang Uro. At sa burol niya, may isang lumang notebook na nakita sa ilalim ng kanyang kama. Puno ng sulat kamay, mga eksaktong katulad ng nakita kong papel dati. At sa huling pahina, nakasulat, hindi pa sila tapos. Isa ka pa lang. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako sigurado kung anong klaseng nilalang ang nasa room number 4. Pero malinaw sa akin, Sir Joff, hindi lang ito kwento. Isa itong paalala. Walang sino man ang dapat manatili sa isang lugar na ginawang libingan ng lungkot, poot, at pangungulila.